Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang misis na matagal na nagtiis sa ugali ng kanyang masungit na biyanan. Siya ay si Marieta. Maaga akong nag-asawa. At dahil wala pa kaming sariling bahay, nakipisan muna kami sa pamilya ng mister ko. At mula noon, nabuhay na ako sa ilalim ng anino ng aking biyanang iba ang tabas ng dila at iba rin ang pag-uugali. Marieta, ikaw na naman ang naglaban itong mga damit, ano? Di ba sinabi ko naman sa'yo, dapat, hanggat hindi nawawala ang bula sa tubig, banlawan mo ng banlawan, para siguradong kapag natuyo, mabango. Hindi na gaya nito, oh. Naku, amoy panis na damit. Eh, susuot ito ng asawa mo sa opisina. Tapos kapag pinawisan, mangangamoy. Ay, naku, ay ano na lang ang sasabihin ng mga katrabaho niya. Ganon din doon sa mga anak mo. Ano? Ayos naman po ang amoy na ya. Ay, anong maayos? Mabango na ba sa'yo ang ganitong amoy, ha? Naku tanggalin mo mga yan sa hangir. Lalabang kuli. Nay, kailangan na mag-aama ko mga damit na ito. Anong susuotin nila bukas? Di humingi ka ng pasensya sa kanila. Kasi hindi ka marunong maglaba. Nay! 50 anyos ka na, hindi ka pa rin naasahan sa mga gawain dito sa bahay? Yan na nga lang ang gagawin mo. Hindi na ikaw yung naghahanap buhay para sa pamilya nyo. Ay, nako! Akin na yung mga damit na yan. At nang malabang ko na para matuyo na. Ba't di ka pa natutulog? Rene, pagod na ako. Pagod? Bakit? Marami ka bang ginawa maghapon? Pagod na ako kay nanay. Pagod na ako makisama sa kanya. Ay, ako. Nagtalo na naman ba kayo? Bumukod na kasi tayo. Ano? Ngayon pa tayo bumukod. Tayo lang naman ang nakatira rito sa bahay. Pwede ba iiwan ditong mag-isa si nanay? Mula noon hanggang ngayon, wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Lahat na lang napapansin niya. Yung pagluluto ko, paglilinis, pati pananamit ko. Ay kanina, yung paglalaba ko na naman ang pinuna niya. Siya na lang palagi ang tama, siya na lang ang palaging magaling. Naku, Marieta. Hindi ka pa rin ba nasasanay hanggang ngayon kay inay? Ilang dekada na kayong magkasama. Hindi mo kasi ako nauunawaan eh. Kasi iba naman ang trato sa'yo ni nanay. Naku, tama na. Pagod ka lang. Mabuti pa matulog na tayo, ha? Sige na, tulog na. Kung ayaw mo maghanap ng malilipatan natin, ako ang maghahanap. Good morning na. Ay, apa! Alay ka na, pag-almusal ka na rito. Nagluto ako ng paborito mo, Obed, eh. Wow! Ayos ka talaga, Lola. Anong almusal natin, La? Oy, mabutit gising ka na. Ayan na. Nagprito naman ako ng tinapa para sa iyo. Alam mo, the best ka talaga, Lola. Alam mo talaga yung paborito ko. Ay, syempre naman. Pwede ko bang makalimutan yan? Siya. Maupo na kayo at kumain. Ay, thanks, La. Ikaw, La. Sabayan mo na kami. Mamaya na ako. Sabay na kami ng mama niyo. Archie! Ma? Nasaan ang motor ng papa mo, ha? Oo. Hindi naman na naman sa mga barkada mo. Isosoli naman nila yun mamaya eh. Ay, susuri. Aray ko! Sinabi ko sa'yo, huwag mo papahiram kung kani-kanino. Ay, teka. Marieta, nakita mo na kumakain ng bata? Bakit ngayon mo kagagalitan? Nay, huwag kayong makikialam dito. At bakit hindi ako makikialam, ha? Sinisingalan mong bata na sarap na pagkain.
Lasing na po. Bakit hindi mo muna patapusin sa pagkain yung anak mo bago mo pagsabihan? Kaya Ha? lumalaki sumuil itong mga apo nyo eh. Kasi kinukonsente ninyo. Ano? Anong sinabi mo? Lola, tama na. Ma, tama si Lola. Mamaya niyo na po paggalitan si Archie. Nakakawalang gana eh. Isa ka pa eh. Magsama-sama kayo. Aray ko, Ikaw kasi. ano ka ba? Paniga ka kasi ng araw. Tama na yan, tama na yan. Sige na, kumain na kayong dalawa. Ako nang bahala sa mama niyo. Kakausapin ko siya. Kumain lang kayo dyan. Kanina ka pa raw hindi kumakain, sabi ni inay. O eto, pinadalang ka ng hapunan. Hindi ako kakain. Marieta. Hindi ako kakain hanggat hindi tayo lumilipat ang bahay. Ano? Ayoko na sa bahay na to. Ilang ulit ko bang sasabihin yan sa'yo, ha? Ayoko nang mabuhay na sunod-sunuran sa anino ng nanay mo. Kahit mga anak ko, hindi na ako pinakikinggan dahil sa kanya. Lagi na lang ako ang mali. Lagi na lang ako ang may pagkukulang. Puro na lang yung pagkakamali ko, nakikita niya. Hindi totoo yan. Ayoko na nga rito. Bakit ka sumisigaw? Pagod na ako makisama sa nanay mo. Marieta! Ngayon mamili ka. Ako o yung nanay mo. Ano? La, anong ginagawa niyo dito sa may pinto ng kwarto ni Papa? Ay, wala. Ay, ihahatid ko sana itong isang basong gatas sa mama niyo. Ay naku, ako na lang iinom na to, La. Ha? Ayaw naman ni Mama ng gatas. Akin na. Ay, ang sarap. Ikaw na lang ba maghuhugas nito, La? May tatapusin pa kasi akong trabaho eh. Oo. Sige, ako na. Salamat, La. Sige na. Tapusin mo na yung ginagawa mo. Ay, sino kaya ang pipiliin ni Rene sa aming dalawa? Paalisin na ba niya ako rito sa bahay? O baka sila ang umalis? Nay? Nay, Anak, bakit parang tulala kayo? ha? Ay, wala. Kinain ba ni Marieta yung pagkain dinala mo kagabi? Opo. Ay, mabuti naman. Eto nga po pala. Pera? Ay, bakit? Ako, baka pamasahe ko ito para umalis na ako dito sa bahay. Nay, pang grocery ho yan. Ang, Kaya na muna mag-grocery. Ha? ang grocery? Opo. Ay, sige. O paano? Alis na po ako. Ay, sige. Mag-iingat ka, anak, ha? Ay, eto nga pala. Maunin mo itong saging para meron kang panghimagas mamaya. Salamat, Nay. Oo, ayan. Aray? Oh. Ay, bakit? Tsaka, kamumutla kayo. Kasi bigla akong tumayo. Medyo nahilo ako eh. Sige na, ayos lang ako. Sigurado ba kayo, Nay? Oo, ayos. Nay! Stroke. Na-stroke ang nanay niyo. Stroke. Obserbahan pa natin siya pero may posibilidad na maparalyze siya. Diyos ko. May iniinom ba siyang maintenance? Marieta, may iniinom bang gamot si nanay? Ha? Hindi ko alam. 70 years old na ang nanay mo. Naipa-check up mo na ba siya dati?
Hindi po, Dok. May mga nasasabi ba siya sa inyong nararamdaman niya, gaya ng pananakit ng ulo, pagkahilo? Marieta, Mukhang wala naman po. bakit ba hindi mo alam? Ikaw ang laging kasama ni nanay. Wala naman. Puro kasi sarili mo iniisip mo. Hindi mo man lang napapansin kung may problema ba si nanay? O kung may nararamdaman ba siya? Nay, patawarin niyo po ako. Tama si Rene. Napakamakansarili ko. Mula noon, palagi ako umaasta na parang biktima. Parang aping-api. Sarili ko lang ang iniisip ko. Sarili ko lang ang nakikita ko. Pero kanina, habang inaalala ko yung mga panahong magkasama tayo, wala ka namang sinabing mali. Oo, lahat napupuna mo dahil gusto mo matutunan ko kung paano gawin ng tama ang mga bagay-bagay. Pero hindi ko nakikita ang layunin yung yun. Kasi itinatak ko na sa isip ko na kontrabida ka sa buhay ko. Sorry, Nay. Sorry. Ngayon ko lang ito napagtatanto. Nay, gumising ka na. Gumising ka na. Para kahit paano, makabawi man lang ako sa'yo. Patawarin mo ko, Nay. Patawarin mo ko. Hoy, Archie! Archie! Uy, kumising ka dyan. Ano ka ba? Bakit pa, ate? Alam mo, tulog ka ng tulog dito sa ward ni Lola. Tingnan mo. Ilalanggam na yung mga pagkain. Hindi mo man lang inaayos. Alam mo, kapag nagising si Lola at nakita na niya, ako, mapapagalitan ka. Ano ka ba? Napuyat ako kagabi. Ah, napuyat ka. Kaka-cellphone. Oo na, ayusin ko na ito. Ay, si Lola. Lola? Gising ka na, Lola? Marieta. Si Mama. Tinatawag niya si Mama. Tawagin mo si Mama, dali. Nay? Oh, gamot niyo po. Akin na. Eto po. Oh, kumama kayo sa braso ko. Iaangat ko kayo sa higaan para mapreskuhan ang likod ninyo. Marieta. Bakit, Nay? Salamat. Salamat? Saan po? Sa pag-alaga sa akin. Ako. Wala pa nga po ito sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Nay, patawarin ninyo ako sa lahat. Sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Pangako, aalagaan ko kayo ng mabuti. Para kahit paano, makabawi man lamang ako sa inyo. Tsaka, gusto ko rin ang magpasalamat sa inyo. Mula nang dito ako tumira sa bahay,
Kayo na ang naging magulang ko. Kayo na ang naging gabay ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko yun na-appreciate noon. Ngayon ko nauunawaan lahat ng ginagawa niyo para sa akin at para sa pamilya ko. Maraming salamat, Nay. Nakakalungkot dahil pakiramdam ko huli na bago ko napagtanto ang lahat ng mga ginawa ni Nanay para sa akin, sa amin, ng mga anak ko. Pero nagpapasalamat pa rin akong nabigyan pa ako ng pagkakataong makabawi sa kanya kahit paano. Madalas, masyado nakasentro ang atensyon natin sa ating mga sarili. Kaya hindi na natin nakikita ang kabutihang ginagawa ng ibang tao para sa atin. Ako po si Marieta. At ito ang aking buhay. Iba-iba ang paraan natin ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Gayunpaman, makita sana natin ang totoong intensyon ng bawat katagang sinasabi sa atin ng ibang tao. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jun Legaspi, Phil Cruz, Laika Barista, Jonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Marieta. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang padre de pamilyang sa isang iglap ay naging isang house husband. Siya ay si Dominic. Bago pa man kami ikinasal ng asawa kong si Cherry, nangako na ako sa kanya na hindi ko siya pagtatrabahuhin. Nangako ako sa kanya na ako ang maghahanap buhay para sa aming pamilya. Kaya naman, napakasakit para sa akin nang hindi ko matupad ang aking pangako sa kanya. Nasaan na ba si Dominic? Hating gabi na, wala pa rin. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Hey! Si Dominic. Dominic! Uy! Maganda kong ang masawa kong maganda. Gising ba? Ano ba yan? Lasing na lasing ka. Ito ang tama lang. Sakto lang. Nakainom lang. Tingnan mo nga, oh. Lasing. Hindi ka na makatayo ng maayos. Cherry. Mahal ko. Ano ba? Huwag mong pasilin ang pisngi ko. Oh, mahal na mahal kita. Tandaan mo sana yan. Lasing na lasing ka. Di. Tara na nga sa kwarto. Matulog ka na. Ayos lang naman magpuyat ako ngayong gabi kasi Mana? bukas naman wala naman akong pasok. Dahil wala na akong trabaho. Ulitin mo nga sinabi mo. Wala ka na ikamong trabaho. Akala ko sinasabi mo yun kagabi dahil nga lasing ka lang. Ay, totoo pala. Ano ba? Wala akong magagawa eh.
Kailangan daw nilang mag-lay off. Diyos ko, paano tayo nito? Mag-high school na yung panganay natin. Mo, maghahanap ako ng mapapasukan. Huwag kang mag-alala. Matagal na yung 1 linggo na hindi ako makahanap ng trabaho. Ay, kailangan mo talaga makahanap ka agad ng mapapasukan dahil wala tayong ibang pagkukunan ng income. Paano yung mga bills natin kapag hindi ka nakakuha ng panibagong trabaho? O paano ang pagkain natin? Cherry, gagawin ko ito ng paraan. Pwede ba? Kalma lang. Kasi Ikalma mo lang ang sarili mo. Kayang-kaya ko ito. Cherry, ano ba? Kanina ka pa pabiling-biling dyan sa higaan. di kasi ako makatulong. Bakit ba? Mag-iisang buwan ka nang naghahanap ng trabaho. Wala ka pa rin nahahanap. So magagawa ko. Ayaw nila akong tanggapin eh. Yung iba sabi, overqualified ako. Yung iba naman, palaging sinasabi nila na gusto nila yung mga fresh graduates. Hindi yung mga gaya kong laos na. Ano kaya kung Tuloy mo. Kung ano? Kung ako na lang ang magtrabaho? Jerry, nakapagtiwala sa akin? Meron. Kaya lang, gusto ko na rin makatulong. Ako ang padre di pamilya. Kaya ako maghahanap buhay. Di ba yan ang sinabi ko sa'yo noon pa? Bakit ka nagagalit? Nagsasabi lang naman ako sa'yo. Ba't kasi kailangan mo pang mag-suggest ng ganyang ideya? Nakalimutan mo na yata yung pinag-usapan natin eh. Ako na. Sige na. Sorry na. Maghanap ka na lang uli ng trabaho bukas. Wala pang trabaho si Dominic. Ay, naku. Wala pa, Ina. Magdadalawang buwan na. Oo, paano yung panggastos ninyo? Ayun na nga, paubos na yung konting naiipon namin. Hindi ko alam kung saan pa kami kukuha ng pang-araw-araw na gastusin sa oras na maubos na itong natitira naming pera sa bangko. O, baka naman meron ka dyang alam na maaaring pasukan ni Dominic. Wala akong alam na pwede siyang mag-qualify. Pero, meron para sa'yo. Para sa akin? Naghahanap kami ng additional na empleyado. Kaya nga kita pinuntahan dito ngayon para tanungin kung gusto mo bang mag-apply. Oh, sige. Sige. Ay, Oh, huwag na lang pala. ano? Cherry naman. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataong ito. Kasi baka hindi pumayag si Dominic. Bakit naman hindi siya papayag? Para sa inyo naman kaya ka magtatrabaho. Ilang taong mo na rin sinunod ang gusto niya na huwag magtrabaho. Baka naman ngayon, pumayag na siya. Total, gipit na kayo. Sige, inom lang pare. Oy, kumusta naman ang house husband? Mas nakakapagod ano? Yan ang sinasabi ng misis ko Ang gawaing bahay daw, walang katapusan. Totoo yan. Totoo yan, pre. Pero okay lang naman sa akin. Kaya pa. Kaya lang, pare. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na si Cherry ang naghahanap buhay na para sa amin. So
Samantala, pare, akong padre di pamilya. Oo, pare, pero huwag mo na isipin yan. Ang mahalaga, may nagtatrabaho. Mahirap naman kung pareho kayong tenga lang sa bahay. Aling Lamil, baka naman may alam ka dyan na mapapasukan ko. Wala, pare. Mahirap din makapasok sa gobyerno ngayon. Lalo na medyo may edad ka na. Yung pa nga isang problema ko eh. Pero di bali, hindi ako titigil. Maghahanap pa rin ako ng trabaho. Ayokong habang buhay ako narito sa loob ng bahay. Pare, ano nga palang trabaho ni Cherry? Sa hotel, pare. Sa hotel? Sa opisina ng hotel. Parang admin. Ganun? Sa hotel? Oh, Maganda pa naman si Cherry. ha? Ano ibig sabihin? Yan lang ang nakakatakot yan eh. Kapag may kumursunada sa asawa mo. Hindi ka makakapalag ngayon kasi baka mapera o may mas maayos na trabaho magkagusto sa kanya. Anong laban mo dun? Ikaw na isang house husband. Sir Robert, salamat ho sa paghatid. Sana hindi na kayo bumaba ng kotse. Hindi, okay lang. Hihintayin kitang makapasok bago ko umalis. Thank you po sa free ride. Sabi ko naman sa iyo, Robert na lang itawag mo sa akin. Magkaedad lang naman tayo. At saka, para ka kasing ibang tao kapag ganyan ang tawag mo sa akin. Nakakailang po kasi. Kasi, ikaw bahala. Sige na, pasok ka na. Okay po, sige po. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Oh, Dominic? Sino siya? Ay, Yan nagatid sa'yo. sir, si Sir Robert, yung manager namin. Bakit mo naman hinahatid ang asawa? Sunada mo? Hoy, Dominic, ano ba? Nagkakamali ka ng iniisip mo, pare. Pare, ha? Hindi kita kumpare, ha? Dominic! Kaya huwag mo akong tatawagin pare, ha? Bitiwan mo si Sir! Kinakampihan mo siya? Kinakampihan mo? Bakit? Dahil may kotse siya? Ano ba? May posisyon sa pinagtatrabahuan mo? Tapos ako jobless? Sir, mabuti pa umalis Ganon? kayo. Ako na pong bahala dito. Pero- Dominic, bitiwan mo siya! Ilang araw mo na akong hindi kinikibo. Dahil lang sa Robert na yun. Dominic, pwede ba? Ang aga-aga magsisimula ka na naman. Cherry, ito lang ang tatandaan mo. Wag lang kayong magpapahuli sa akin dahil pareho ko kayong kakatayin. Sumusobra ka na! Nagtatrabaho ako para sa pamilyang ito, ha? Para may kainin tayo araw-araw at maibigay natin sa ating mga anak ang mga pangangailangan nila. Ni wala nga akong panahon makapagsukulay. Dahil sa dami ng ginagawa ko, tapos pag-iisipan mo pa ako ng masama. Bakit? Ganyan ba pagkakakilala mo sa akin, ha? Malandi ba akong babae, ha? Cherry, Sumagot ka! Malandi ba akong babae? Malandi ba ang pinakasalan mo para pag-isipan mo ako ng ganyan? Napakadumi ng utak mo! Yung mga sinampay, abay, hindi mo pa natutupi. Ang dumi-dumi ng bakuran nyo. Hindi kaya ta nagtatapon ng mga basura, kaya ang daming langaw dito sa bahay. ma'am, Dominic, ano ba pinagagagawa mo? pumunta ho ba kayo rito para mag-inspection? Oo, pumunta ako rito para alamin kung ginagawa mo ang obligasyon mo rito sa bahay. Anong si Cherry ang naririto? Palaging malinis at mabango ang bahay. O ngayon, namoy mo yun? Amoy panis! Pinababayaan mo ang bahay eh. Ma, hindi po ako sanay sa mga gawaing bahay. Alam niyo naman sa opisina ako nagtatrabaho dati. Isa pa, Bakit? ginagawa ko namang Hindi mo ba kayang gampanan ang pagiging padre de pamilya kapag narito ka sa bahay? Alam mo kung ano ang problema sa'yo, Dominic?
Masyado mataas ang ihi mo. Ma, At saka may tawag dyan yung pamangkin mo. Ano nga ba yon? Insecure! Yon! Masyado kang insecure kay Cherry. pwede ba? Iniisip mo dapat hindi ikaw ang naririto sa bahay dahil lalaki ka. O bakit? Anong masama doon, ha? Kung matino kang asawa, nasa bahay ka man o wala, gagampanan mo na maayos ang obligasyon mo bilang haligi ng tahanan. Pagod na nga ang asawa mo sa pagtatrabaho maghapon. Ganito pa madaratnan. Alam mo, kung ako asawa mo, hihiwalayan kita. Salamat ka nga dahil matinong babae yan si Cherry. Kaya huwag mo siyang pinagdududahan. Dahil sa susunod, malaman ko inaaway mo yung asawa mo. Dahil dyan sa mga pagdududang wala namang basihan. Tingnan lang natin kung hindi makalboy ang buhok mo. Ang sarap ng sabaw. Cherry, Bakit hindi mo pa ako sabayang kumain, Dominic? Ano ba yan? Bakit pa na yung buntong hininga mo? gusto ko sanang humingi ng tawad Saan? sa pag-iisip ko lang masama sa'yo. Pasensya ka na. Masyado lang akong naabuldo. Masyado lang akong nabuburo dito sa bahay. Kaya kung ano-ano naiisip ko eh. Pero alam ko naman na hindi mo magagawa yun sa akin. Minsan kasi naghahanap lang din ako ng dahilan siguro para awayin ka. Pasensya ka na, nasasaktan ang ego ko na ikaw nagtatrabaho para sa atin. Sorry. Dominic, hindi naman nagbago ang pagtingin at respeto ko sa'yo. Kahit nawalan ka ng trabaho. Cherry, Asawa kita. Ikaw ang padre de pamilya. Masaya nga ako na this time, ako naman ang nakakatulong sa pamilya natin pagdating sa finances. Kaya sana, maging magkatuwang tayo. Huwag mo akong ituring na kakumpetensya. Mag-asawa tayo at magkasangga sa lahat ng oras. Tandaan mo yan. mas naunawaan ko na hindi naman nababawasan ang pagiging padre de pamilya ng isang lalaki kung siya ang nasa bahay. Sabi nga ng asawa ko, ang mag-asawa ay magkasangga. Higit sa lahat, ngayon, natutuhan ko kung kaano kahirap ang maging isang ina na siyang nag-aasikaso ng bahay at ng mga anak. Kaya nga, mas minahal ko si Cherry. Eto, house husband pa rin naman ako ngayon. Pero hindi na po gaya ng dati. Mas proud na ako ngayong sabihin na ako naghalaba, nagluluto, naglilinis. Wala naman pong masama roon. Kaya sa mga kapwa ko, house husband din. Be proud. Ako po si Dominic. At ito ang aking buhay. House husband ka man o provider ng iyong pamilya, ang mahalaga, ginagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin bilang isang padre de pamilya. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Dominic. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal
Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang mister na muntik nang masira ang pamilya dahil sa kawalan ng sariling disposisyon sa buhay. Siya ay si Hill. Kampante ko nang magpaksal kami ng misis ko dahil alam kong nakasuporta sa akin ang aking pamilya, lalo na ang aking ina. Huli na nang mapagtanto kong bilang isang haligi ng tahanan, ako pala ang dapat maging sandalan at hindi pwedeng ako ang sumandal at dumepende sa ibang tao. May iniaalok na pwesto sa akin si Marie para sa meat shop natin. Mas maganda yata doon, kesa naman dito lang tayo sa bahay. Mas dadami ang customer natin kapag lumipat tayo. China, maayos naman ang benta natin dito sa bahay. Mas mabuti rito, hindi ka nalalayo. Andiyan pa si Mama. Matutulungan ka kapag may ginagawa kang iba. Hill, gusto ko lumago ang negosyo natin para naman hindi ka nagkakandara pa sa pagtatrabaho. Maayos naman ang kita natin dito, di ba? Kukunti ang tubo. Mas gusto ko doon sa iniaalok ni Marie. Kasi nasa downtown proper. Magpabayad ka pa ng renta dun eh. Mababawi naman natin ang gastos dahil mas marami tayong maititinda doon. Hindi gaya dito na limitado lang kasi kukunti ang customer. O sige, tatanungin ko si Mama kung anong suggestion niya. Si Mama? Oh, bakit? Ayaw mong konsultahin muna si Mama bago tayo magdesisyon? Hindi niyo kukunin yung pwesto? Ayaw ni Mama. Bakit? Siya bang dapat na magdesisyon? Ay, nako Marie. Kung alam mo lang. Ay, bakit? Hindi niyo ba kaya magdesisyon bilang mag-asawa? Ako kaya ko. Pero ang asawa ko, hindi. Ay, hindi naman yata pwede yung ganyan. Mag-asawa na kayo, nasa tamang edad. Hindi na kayo teenager ni Hill. Hindi na ako nakipagtalo pa, Marie. Babae ako at kailangan kong magpasakop sa asawa ko. Uy, case-to-case basis yan, China. Magpapasakop ka lang sa asawa mo kung tama ang desisyon niya. Eh, paano pala kung sinabi niyang tumalon kayo sa bangin? Ano, tatalon ka rin? Nako, sa totoo lang, nahihirapan na rin ako sa sitwasyon ko. 5 taon na kami kasal ni Hill. Pero pati brand ng gatas para sa anak namin, dapat tanungin muna si Mama. Ano? Kapag nagkakasakit ang dalawa naming anak, dapat si Mama ang magbibigay ng reseta. Mas naniniwala pa siya kay Mama kaysa sa doktor. Kapag maglalaan ng pera para sa mga gastusin, dapat magtanong muna kay Mama. Ganon? Eh, ikaw, ano palang papel mo sa pamilya mo? Wala. Tagasunod lang kung ano ang sabihin ni Mama. Ano yan? Uniform ni Kylie. Ha? Magsuschool na siya 3 weeks from now. Na-enroll mo na pala si Kylie. Oo, excited na nga siya. Kanina, hinihila niya na yung bag niyang may gulong. Parang kailang lang. Pinagbubuntis mo pa lang ang panganay natin eh. Ngayon, mag-aaral na. Sinabi mo pa. Hill? Ay, Ma! Hill, Ma, kakausap ko yung inaanak ko na teacher. sino? Si Annie? Oo. Sa private school na pala siya nagtuturo. Ah. Ay, doon yun na lang i-enroll si Kyle.
Kylie. Kinausap ko na siya. Ang sabi ko naroon naman siya sa eskwelahan, di bantayan na rin niya ang apo ko. At tiyakin niyang hindi aawayin ng mga kaklase. Naku, mabuti naman, Ma. Pero ma, na-enroll ko na si Kylie. Ha? Saan? Dito, sa private school din, malapit sa atin. Oo nga pala, hindi mo ba tinanong si Mama bago mo in-enroll si Kylie? Ay, China, ilipat mo na lang. Total, hindi pa naman pasukan. May oras pa. Pero ma, may uniform ng anak ko. Magkano ba ang ginastos mo? At babayaran ko? Wag na, Ma. Bukas, ipapatransfer ko na lang si Kylie. Hill? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Akala ko nung una lang ganyan ang asawa mo. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin siya nakakawala sa saya ng nanay niya. Tay, parang hindi ko na kayang magtiis. Bakit hindi mo kausapin na masinsinan si Hil? Ilang beses ko na pong ginawa yan. Pero palagi niyang sinasabi na wala naman daw masama kung sumunod kami sa mama niya. Kasi tama naman daw ang mga desisyon niya. Ang tanong, sino ba asawa niya? Tandaan mo, nang ikasal kayo, dapat una ang Diyos at pangalawa ka sa prioridad niya. Pangatlo ang mga anak niyo, pang-apat naman ang trabaho. Kaming mga magulang, nasa panlima o pang-anim na lamang sa prioridad ninyo. Ano bang gagawin ko, Tay? Pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Kaya mo bang kausapin ang biyanan mo? Bakit, China? Ma, pwede ko ba kayong makausap? Tungkol saan? Alam niyo naman pong iginagalang ko kayo, hindi po ba? Wala na po akong nanay, kaya mula nang maging kami ni Hil, itinuring ko na kayong totoong ina. Mahalaga po kayo sa akin. Pero, may sarili na kasi kami pamilya ni Hil. Gusto ko sana matuto na rin si Hil na magdesisyon ng sarili niya. Tapos? Kaya lang po, sa tuwing may gagawin kaming desisyon, gusto niya kukonsultahin muna kayo. Anong masama doon? Ayoko po sana siyang masanay na umasa sa inyo. Kasi parang ang nangyayari, hindi siya nagiging responsable sa mga mahalagang desisyon. Dahil kayo lagi ang tinatakbuhan niya. May sarili na po kami pamilya. At gusto ko sana, ang mga desisyon ay manggagaling na lang sa aming dalawa. Ang dami mo pag sinabi. Ang gusto mo lang namang ipakahulugan pakialamera ako, hindi ba? At ayaw mong nanghihimasok ako sa inyo. Hindi po sa Ay, naku, ganun, naku. Ma. Mamaya natin ito pag-usapan kapag nandito si Hil. Tingnan ko lang kung masasabi mo to sa harapan niya. Ma, Ito pa katandaan mo, ha? Nanay ako ng asawa mo. Kung hindi ko siya pinagbuntis, wala kang asawang kumakayod araw at gabi para mabuhay kayo ng mga anak mo. Ang kapal na mukha mong pagsabihan ako ng ganyan. Bakit? Minsan ba nalagay na kayo sa alanganin dahil sa mga desisyon ka? Baka nga kung hindi dahil sa akin, wala kayong negosyo ngayon. Hindi siguro sa maayos na eskwela nag-aaral yung anak mo at baka isang kahig, isang tuka na yung pamilya nyo. Dahil hindi ka naman marunong sa buhay. Sina, bakit naman kailangan mong pagsabihan ng gano'n si Mama? Ha? Hil,
Sorry kung hindi kita sinabihan na kakausapin ko siya. Alam ko kasi hindi ka papayag eh. Pero wala akong intensyon. Nasaktan siya. Pero nasaktan pa rin siya eh. Umiyak kanina habang kinakausap ako sa cellphone. Naku ba naman? Wala ka bang pagmamalasakit sa nanay ko? Ano ba ang problema mo sa kanya, ha? Hill. Pinagseselosan mo ba si Mama? Eh kung sa decision making, sa kanya ako mas may tiwala dahil alam na niyang gagawin. Ano? Ano sinabi mo? Gina, pwede ba? Huwag ka naman sanang arugante. Ang dami nating utang na loob kay Mama. Ano ba naman kung pakinggan natin ang opinion niya? Ano ba naman? At anong masama kung sundin natin ang mga payo niya? At ako? Paano ako, ha? Paano naman ang papel ko sa pamilyang ito? Gina, Hill, sawang-sawa na ako sa ganitong sitwasyon. Lagi na lang ako nagpapakumbaba. Lagi na lang ako nagpapaubaya. Hill, asawa mo ko! Tayong dalawa ang dapat na magkaramay. Hindi pwede palagi mo ako isinasantabi. Matuto ka naman tumayo sa sarili mo mga paa. Hindi ka nagbata. Huwag ka na magtagong sa saya ng nanay mo. Manindigan ka. Gina. Dahil ikaw ang padre sa pamilya. Ikaw ang haligi na tahanang ito. Pero kung ayaw mong gawin yan, mamili ka. Ako o si Mama? Kaibigan mo ako, ha? At ayoko makipagplastikan sa iyo, pare. Ang totoong kaibigan, pinupuna ang mali ng kanyang kaibigan. Kaya ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang mali. Tama si Gina, pare. May pamilya na kayo. Kung may nag-uusap man sa mga desisyon sa inyong pamilya, maliit man o malaki, dapat kayong dalawa yun. Eric, kung kukonsultahin mo nanay mo, okay lang yun. Pero dapat nag-usap muna kayo ni Gina. At kung hindi kayo mapagkasunduan, ayun, saka lamang kayo humingi ng tulong sa mga magulang nyo. Pre, irespeto mo naman ang pagiging misis ni Gina. pero pare, paano si Mama? Ayoko maramdaman niyang hindi na siya mahalaga sa amin. Uy, hindi naman sa hindi na siya mahalaga. Pare, kailangan niya ring maunawaan na may asawa ka na. At kailangan ka na niyang pakawalan para matuto ka na rin. Kasi hindi naman habang buhay na nariyan ang mama mo, nakasama mo. Diba? Eric, tatanungin kita. Oh, Anong klase ba akong padre de pamilya? Bakit ganito ako? Sa totoo lang, natatakot kasi akong magkamali. Kaya para sigurado, si Mama talagang inaasahan ko. pare, sorry ha. Huwag kang duwag. Ha? Lalaki ka, pare. Ikaw ang leader ng pamilya niyo. At isa pa, normal ang magkamali. Ayos lang magkamali. Ang mahalaga, pare, matuto ka. Kaya ako sa iyo bukas. Kapag medyo matino na yung isip mo. Sorry, ha? Pare, Ikaw ang humingi ng tawad kay Gina. Gina, patawarin mo ako. Buong buhay ko, nakasandal talaga ako kay Mama. Pakiramdam ko kapag muwa ako ng sariling desisyon, mapapahamak ako. Tayo akong mangyari yun. Lalo na't maapektuhan ka at ang mga bata. Pero tama ka. Pamilya na natin ito at dapat ikaw ang pinakikinggan ko. Lalo na't hindi ka naman maghahangad ng anumang ikasasama natin. Patawarin mo sana ako. Hindi ko maipapangakong magbabago kagad ang lahat. Pero unti-unti kong sisikaping maging isang responsableng padre de pamilya. Salamat naman. At naunawaan mo ang ibig kong sabihin. Salamat dahil ipinaunawa mo sa akin ito. Salamat, Gina. Ma, sana maunawaan mong napag-usapan namin ni Gina. Ano? Ibig mong sabihin kasalanan ko dahil nakikialam ako sa buhay niyo. Nagmamalasakit lang naman ako sa inyo, Hill. Kasi ayoko
nagkamali kayo sa inyong mga desisyon. Wala ho kayong kasalanan. Ako may mali. Dahil hindi ko pinaninindigan ang pagiging lalaki ko, ang pagiging padre de pamilya ko. Sana maunawaan yung obligasyon ko bilang asawa at ama na panindigan ang pamilya ko na hindi umaasa sa inyo. Huwag ko sanang sasamang loob nyo. Hayaan nyo lang kami ni China na magdesisyon sa buhay namin. Hayaan yung matuto ko sa buhay. Oo, sige. Naunawaan ko. Sa isang bande, may mali din naman ako. Hindi ko naisip na sobra akong nanghimasok sa buhay ninyo. Hindi kita hinayaang matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Anak, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako ni China. Hayaan mo. Hindi na ako makikialam sa inyo. Pero narito lang ako. Kung sakaling kailangan niyo ang aking tulong. Salamat, Oma. Salamat sa pangunawa niyo. At sa lahat ng pagmamalasakit niyo sa aming pamilya. Kung may ipinagpapasalamat man ako, iyon ay ang pagkakaroon ko ng maunawaing asawa na hindi kaagad sumuko sa akin kahit napakarami kong pagkukulang sa aming pamilya. Ngayon, mas nagagampanan ko na ng maayos ang aking papel bilang isang asawa at ama ng mga anak ko. Ako po si Hil at ito ang aking buhay. Iba't iba ang mga kinakaharap na sitwasyon ng bawat mag-asawa. Ngunit lahat ng problema at hindi pagkakaunawaan ay nasusolusyonan lalo na kung nag-uusap at nagbibigayan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Jenaline de la Cruz, Yunel Benamin at Phil Cruz sa papel na Hil. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isang ama ng tahanan ang maglalahad sa atin ngayon ng kanyang kasaysayan. Siya ay si Beloy. Mahirap kapag ang ama ng tahanan ang nabuyo sa bisyo. Hindi man masira ang kanyang pamilya, maipapahamak naman niya ito. Ganito po ang naganap sa buhay ko. Hindi pwede yan, Beloy. Boss, Malaking halaga ng utang mo sa akin eh. Dapat magbayad ka na. Boss Simeon, bigyan mo pa sana ako ng konting panahon. Wala pa talaga akong pera ngayon eh. Ano? Anak ng... Ang lakas ng loob mo maglaro sa pasugalan ko at mangutang sa akin. Eh, wala ka naman palang ibabayad. Boss, huwag ka naman magalit. Babayaran din kita. Pangako, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Mahabang panahon ang hinintay ko. Sayang ang pera ko sa'yo eh. Natutulog lang. Kaya bayaran mo na ako. Kung wala kang ibayad, ganito ha. Pagtrabahuin mo sa amin ang asawa mo o anak mo. Aha? Ha? Yung asawa at anak mo. Para makabawas ka ng utang mong visit ka.
nagkautang ng ganong kalaking halaga sa mayamang yun, Beloy? Nalulung ako sa paglalaro sa pasugalan niya kaya natalo ko ng malaking halaga Diyos ko naman. Kaya pala madalas ka nang walang maibigay na pera sa akin. Ito, pinipilit niya akong magbayad na raw. Paano po yan, Tay? Wala naman po tayong maaaring isangla para maibayad sa kanila. Ang sabi niya, kung wala raw akong maibayad, magtrabaho daw sa kanilang isa sa miyembro ng pamilya ko. Para makabayad daw ako. Hindi ako pwede. Alam mong operada ako sa matris. At bawal pa sa akin na magtrabaho ngayon. Naku naman, Beloy. Ano ba itong ginawa mo? Nelda, patawarin mo na. Diyos ko. Pangako hindi na ako magsusugal. Kahit kailan. Pero sana tulungan niyo ako sa problema ko. Baka kung ano gawin sa akin ni Boss Simeon pag hindi ko siya nabayaran. Sige po, Itay. Ako po. Ako na lang po magtatrabaho sa kanila. Pero anak, baka mahirapan ka. Ano po mahirap? Kung patayin nila si Itay. Oh, isang taong kang magtatrabaho dito sa amin bilang katulong, Myra, ha? Yun ay para makabayad kayo sa utang ng tatay mo. Opo. Opo, Sir Simeon. At ayoko sa katulong na tamad at tanga. Gusto ko masipag at alisto. Naintindihan mo? Opo. Masalamat kayo, mabait kami. Hindi namin pinakulong ang tatay mo. Kaya dapat, tumbasan mo ang kabutihan namin. Sige na, Elvira. Ituro mo na sa kanya magiging lugar niya para makapagtrabaho na yan. Sarap ko palang magluto, Myra. Salamat po. At nagustuhan niyo yung luto ko, Kuya Delio. Sarap talaga eh. Sino bang nagturo sa'yo magluto? Si Inay po. Ayun ba? Okay palang dagay mo siya nga pala. Kumain ka na. Liga, sabayan mo na ako. Po, Sige na. Halika na. Alam ko pagod na pagod ka na sa dami ng ginawa mo. Kaya kumain ka na rin. Ma'am Elvira, bakit po? Malandi ko! Ma'am, bakit niyo naman po akong sinampal? Kitang-kita ko. Nilalandi mo yung anak ko. Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi ka na nahiya? Sumabay ka pang kumain sa kanya? Si Kuya Delia po, nagsabi sabayan ko siya sa pagkain. Kahit po tanungin niyo po siya. Sagot ka po! Totoo po yung sinasabi ko. Gusto ko ipaalala sa'yo. Nasa ibang bansa lang ang manugang ko. Pero babalik siya. Kaya layuan mo si Delio. Hindi kita gusto para sa kanya. Kapal na mukha mo. Malagndi ka. Nelda, bakit umiyak? May nangyari ba habang wala ako? Nagpunta rito ang panganay natin. Oh. Naawa ako sa kanya, Beloy. Bakit nga? Bakit? Kumusta na siya kina Sir Simeon? At saka bakit inabot ng 2 buwan bago siya nakapunta rito? Trabaho niya lahat sa bahay na yon. Tapos, madalas pa siyang sigawan at murahin ni na Simeon at Elvira. At si Elvira, nananakit siya. Madalas niya saktan si Myra. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Oo naman ang anak natin. Kasalanan ko ito, Nelda. Kaya siya naghihirap ngayon. Gusto ko sanang ialis na ang anak natin doon, Beloy. Kaso, wala naman tayong pera. Ibibigay ko kay Boss Simeon ang naipon kong pera sa pamamasada ng jeep. Para mabawasan ang utang ko. Para mapadali ang pag-alis ni Myra sa bahay na yun.
Halika nga rito! Ma'am Elvira, bakit po? Ikaw talaga ha, napakatanga mo! Ma'am, bakit niyo po ako hinampas ng damit niyo? Bakit mo nilagyan naman siya ang damit ko? Ha? Napakamahal nito! Gaga ka talaga. Gaga! Palibasa! Puro basahan yung damit mo! Kaya hindi ka marunong mag-iit ang mamahaling damit! Niya ka! Hindi ka lang sa buno! Parwisyo ka talaga! Kahapon may nabasag ang plato! Ngayon naman sisira mo ang damit ko! Hindi ko po sinasadya, ma'am. Hindi sinasadya? Idadagdag ko sa utang nyo ang halaga ng lahat ng nasira mo! Buwisit ka! Mabuti naman at naisip mong hulugan ang utang mo, Beloy. Sinigap ko makaipon. Gusto ko po kasi na makasama na namin ang anak namin ni Nelda. Nako, Beloy, kahit naghulog ka ngayon, hindi pa rin mababawasan yung utang mo. Nadagdagan pa nga uli eh. Ano ho? Bakit naman po? Sinira yung mamahaling kong damit. Nakabasag din siya ng plato namin. Kaya idinagdag namin sa utang ninyo ang halaga ng mga yon. Pwede ko po ba kayo makausap, Daddy? Tungkol saan, Delio? Patungkol po kila Myra at Mang Beloy. Bakit? Ano tungkol sa kanila? Daddy, sobra na pong pagpapahirap niyo ni Mami kay Myra. Hindi na po makatao yun. Delio, Hindi ko gustong saktan ng loob ninyo pero mali po talagang ginagawa ninyo. Maging ang pagdaragdag ninyo sa pagkakautang nila. hindi mo kami dapat pagsabihan ng ganyan. Mga magulang mo kami. Dapat nasa panig ka namin. Oo, mahalaga po kayo ni Mami para sa akin. Ayoko po naman na may masamang masabi sa inyo mga tao. Bakit ba ganyan ka, ha? Siguro, nagkakagusto ka sa Myra na yun, ano? Po? Totoo marahil ang hinala ng mami mo. Daddy, hindi po totoo yan. Eh, Mahal ko ang asawa ko at ang anak ko. Gusto ko lang naman po magbago kayo. Matakot kayo sa karma ng masama ninyong ginagawa. Kaya ka pala naiinis dahil sa anak natin. oo. Mas pinapanigan pa niya ang mga taong yun. Ay, talagang yan si Delio, oo. Parang hindi nag-iisip. Na nga siya pag-usapan natin. Pati paniningil natin ba utang, masira din. Elvira, Oh, bakit? Uy, Simeon, bakit tayo kung natatakot yan? wala tayong preno. Ano? Hindi! Kumapit ka, mauulit tayo sa tulay. Kapit! Myra, anak! Narito ka! Opo, Nay. Pinauwi na po ako ni Kuya Delio. Ano? Bakit? Ano nangyari? Bakit siya nagpa-uwi sa'yo? Patay na po si Ma'am Elvira at Sir Simeon. Nahulog po sa tulay ang kotse nila nung makalawa. Diyos ko. Ayun po, pinaglalamayan po ngayon ang bangkay nila. Marahil, paraan na ito ng Diyos upang makawala ka sa kanilang kalupitan. Siguro nga po, Inay. Pero naaawa pa rin po ako sa kanila. Anak, patawarin mo ko, ha? Kasalanan ko kaya ka naghirap. Ngayong larito ka na uli, anak. Lalo ako magsisikap para maging maayos na ang buhay ng pamilya natin. Tinupad ko ang pangako ko sa aking mag-ina. Katunayan, tapos na ngayon sa college si Myra.
Sana naman po'y kinapulutan nyo ng aral ang aking inilahan. Ako po si Beloy, at ito ang aking buhay. Payapa ang buhay ng taong sa tawag ng bisyo ay lumalaban. Makarag Sigarap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, at June Martin Legaspi sa papel na Beloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Nancy. Ako'y 25 anyos, taga Mindoro, ngunit ang napangasawa ko'y taga Tanay Rizal. Nang magsama kami ni Ernie, nakipisan kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon ko naranasan ang pagsubok sa aking buhay. Napakiwari ko'y hindi ko malalampasan. Pakinggan ninyo ang aking kasaysayan. Ate Brenda! Bakit mo ibinatong pinggan sa sahig? Kahit basagin ko lahat ang kasangkapan sa bahay na to, wala kang pakialam. Wala kang pakialam dahil pamilya namin ito, Nancy. Muntik na ako natalsikan ng bubo. O bakit may reklamo ka? Wala! O talagang wala kang karapatan magreklamo kahit na anong gawin ko. Asawa ako ng bunsong kapatid mo. O hindi ka asawa ni Ernesto. Hindi pa kayo kasala, no? 3 araw na kami nagsasama sa Mindoro bago niya ako isinama dito sa inyo sa Tanay. Kahit na 10 taon na kayo nagsama ng kapatid ko, anumang oras, pwede ka pa rin niyang hiwalayan. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Hindi naman ako nagmamalaki, ate. Huwag mo akong tawaging ate. Naalibad ba lang ako? Bakit ka naman ganyan? Kapag narito sa bahay si Ernie, maayos ang trato mo sa akin. Pero kapag nagsusolo ako rito, pinagsusungitan mo na ako, tinatarayan. Para malaman mo, hindi ako pabor na nasampid ka sa pamilya namin. Ano bang gusto mong gawin ko? Para matanggap mo akong asawa ng kapatid mo. Wala! Nancy, kahit na anong gawin mo, hindi kita matatanggap na kapamilya! Hindi! Kahit kailan! Huwag ka nang umiyak, Nancy. Ernie, ayoko sana magsumbong sa'yo. Pero hindi ko na matiis ang masamang trato sa akin ni Ate Brenda. Wala naman akong ginagawang masama sa pangalan ng kapatid mo. Pero kapag nag-iisa ako dito sa bahay niyo, pinupuntahan niya ako. Pinagsusungitan, tinatarayan. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko si Ate Brenda sa kanila. Kakausapin ko siya. Huwag na. Para hindi ka na niya pagsungitan na tarayan. Baka mag-aaway pa kayo ng kapatid mo. Oy, bakit naman kami mag-aaway? Pagkikiusapan ko lang siya para magkasundo kayo. Hindi naman ako pumapatol sa masamang trato sa akin ng kapatid mo eh. Dapat kayo magkasundo, Nancy. Dahil gusto kong dito ka sa bahay namin tumira, kasama ng nanay ko na matagal ng byuda. Anong parang lang? Talagang masama ang tingin ko sa'yo, Nancy. At masama pati loob ko. Kaya kita sinugod nung malaman ko nag-iisa ka dito sa bahay namin. Alam ko namang sa pamilya ninyo ang bahay na ito, Ate Brenda. O bakit nandito ka pa? Hindi ko naman inaangkin ang bahay na ito. O kung wala kang balak angkinin, di umalis ka. Wala kang karapatan tumira dito at magmay-ari sa kahit na anong bagay na nandito. Wala kang karapatan! Kung ang bag na binigay sa akin ni Mamang ang ipinagpuputok ng butsi mo, ibabalik ko sa'yo, ayan. Saksak mo sa baga mo. Ang taray mo, ha? Bakit talabanan mo na ako? Wala
balak lumaban sa'yo, ate. Nire-respeto kita bilang nakatatandang kapatid ni Ernesto. Bakit pinagdidilatan mo ako? Matwiran lang ako. Dahil ate, sobra ka na eh. Kahit wala akong ginagawa masama sa'yo sa konting kibot o walang kabagay-bagay na dahilan, inaaway mo ko. Dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo. Kaya huwag kang sasagot-sagot ang pabalang sa akin, ha? Wala kang karapatan dahil sampid ka lang! Naintindihan mo? Sampid ka lang! Brenda, bakit ba sa tuwing aalis ako ng bahay namin, sinusugod mo doon si Nancy? Ano ba yung kinagagalit mo sa asawa ng kapatid mo? Hindi pa sila kasal ni Ernie. Kaya ayokong tawagin siyang hipag. Paalisin niyo siya sa bahay. Gusto ko nang bumalik sa bahay kasama ang pamilya ko. Ay, ayun. Eh di lumabas din ang dahilan ng pinagpuputok ng butsi mo. Gusto mong palayasin ko si Nancy sa bahay at kayo ang titira. Mamang, dati naman kaming doon nakatira. Oo. Binigyan ko kayo ng pagkakataong sa bahay tumira. Pero anong ginawa nyo? Wala na kayong ginawang mag-asawa kundi magbangayan, mag-away. Napakagulo ng pamamahay. Walang katahimikan. Kaya napilitan akong palayasin kayo. Mama! Ako mismo ang nagmungkahi kay Ernie na sa bahay na sila tumira ni Nancy. Para mayroon akong makasama sa bahay. At natutuwa ako. Dahil napakaayos niya sa bahay. Masipag, mabait, mapagkakatiwalaan. Kaya walang dahilan para paalisin ko siya. At para sabihin ko sa iyo ang totoo, nakakagaanan ko na siya ng loob. Gago! Walang iya ka, man! Sige, magbunga ka pa. Murahin mo pa ako. At nang lalo kang masaktan. Ikaw na nga walang ginagawa maghapon kundi umistabay at magbisyo! Ikaw ba may galang magalit at manakit sa akin? Kasalanan mo eh. Kapag narito ako sa bahay, lagi ka nagpaparinig na tamad ako. Bakit ikaw naman tamad ka? Ayaw mo magtrabaho? Ano magagawa ko? Wala akong makita ang maganda kayod. Namimili ka kasi ng trabaho? Wala ka naman pinag-aralan? Wala kang alam kundi bumarkada, uminom? At ikaw? Ah! Kung hindi pa ako paminsan-minsan nakakapag-buy and sell ng mga alahas, baka namatay na tayo sa gutom ng mga anak mo! Puro ka dada. Ayaw mo mapagsabihan? O ayaw mo naman magpakatino? Ay, responsabi ka, tamad batugan ka! Nakulili ng tenga ko sa kadadada mo. Sige, talakpat. Ah! Talakpat. Aray! Talak. Sige, dandan! 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 Lumabas ka ng bahay, Nancy! Labas! Ate Brenda, maya ka naman sa mga kapitbahay. Wala akong pakialam sa mga kapitbahay. Kapag ganitong nananakit may katawan ko, talagang gusto ko makapagpatayan! Bakit ako susugurin mo? Asawa mo kaaway mo, siyang nanakit sa'yo. Dahil ikaw talagang problema ko. Ayaw mong lumayo sa bahay na ito. Ate, hindi ako makakaalis dito dahil ayaw ni Ernie na umalis kami dito. Ang sabihin mo, interesado ka sa bahay na ito at sa lahat ng mga gamit na naririto. Mapagsamantala ka? Makapal ang mukha mo? Aray ko! Ano yung mukha mo? Alam ka niya, baka mapilitan ka lumayas dito, kakalbitin. Para makasusunod. Sige, ano? Gusto mo ka mo pa? Tagal na ako nagtitimpi sa'yo lang. Sige, sige, kapag ka! Sige! Hindi ka lala. Ano problema? Ba't kayo nag-aaway? Ay, Kasalanan mo yung kapitan eh. Isa-isa lang ang magsasalita. Kapitan, wala akong ginagawang masama sa kanya. Pero araw-araw ho niya ako inaaway. Kaya hindi na ho ako nakapagtimpi. awayin ba naman kita? Kung hindi masama ugali mo? Ikaw ang masama ugali, Ingitera. Ikaw, mapagsamantala, mapagkamkam. Tama na yan! Inawat na kayo ng mga tanod. Dinala na kayo rito sa barangay hall. Nag-aangilan pa kayo? Hindi niyo ba ako nire-respeto? Pasensya na ho, Kapitan. Nire-respeto ho namin kayo. Magkapamilya pala kayo. Tapos nag-aaway kayo. Ano ba pinag-aawayan nyo? Kung ano man yan, kalimutan nyo na. Magkasundo kayo. Sige, magkamay kayo. Oo, Kapitan.
Ate Brenda, ganyan ka naman eh. Maayos ka lang makipag-usap kapag may kaharap na ibang tao. Pero kung makikipagbati ka lang sa akin ng plastikan lang, mabuti pa, wag na tayong magkasundo kahit kailan. Kahit na malayo ang nilakad ko at mainit ang sikat ng araw, ay sulit naman yung pagod ko. Nakapagbenta ako ng alahas. Ay, oy, ano to? Ano tong nararamdaman ko? Nahihilo ko ah. Nagdidilim ang paligid ko. Brenda, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Mamang, Sabi ng doktor, kapag natauhan ka, ligtas ka na raw sa peligro. ano nangyari sa akin? Nawalan ka ng malay sa kalsada. Mabuti, may nagsugod agad sa iyo rito sa ospital. Naagapan ka mailigtas sa mga doktor sa nangyaring atake sa iyo ng heat stroke. Kung hindi ka raw nagamot agad, malamang natuluyan ka na. Utang mo ang pangalawang buhay mo sa maagap na tumulong sa iyo. Sinong tumulong sa akin? Gusto ko siyang pasalamatan. Si Nancy. Si Nancy? Oo, Ate Brenda. Nang makita kong nawalan ka ng malay, dinaluhan ka agad kita. Isinugo dito sa ospital. May kaibigan kasi ako namatay ng biglaan dahil inatake ng heat stroke. At ayoko mangyari yun sa'yo. Nancy? Ate Brenda. Sa kabila ng masamang inugali ko sa'yo, di ka nagdalawang isip na tulungan ako. Nailigtas ang buhay ko. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa'yo, Nancy. Patawarin mo sana ako. Kalimutan na natin ang nakaraan, ate. Ang mahalaga ngayon, dininig ng Diyos ang dasal ko. Matapos ng gusot na namamagitan sa atin, nagkasundo rin tayo. Matapos kami magkasundo ni Ate Brenda, naging maayos na ang aming pagtitinginan. Nagtutulungan na kami at nagdadamayan. Ang hipag ko pa, ang malaki ang naitulong, kaya nakasal na kami ni Ernie. Sana'y kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako, si Nancy. At ito, ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Leonel Benamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Letty. Wala akong naabot na mataas na pinag-aralan. Ngunit, pinalad naman ako na maging kabiyak si Walter. Maligaya kami, kahit na nga kami ay mahirap lang at ayaw sa akin ng kanyang mama. Ngunit isang araw ay nadisgrasya siya. Anak,
Mabuti dumating ka na. Nay, kumusta na po si Itay? Ano na po ang lagay niya? Ligtas na siya, Glenda. Kaya lang, Oh, kaya lang ano, Letty? napinsala ng gusto ng aksidenteng yun ng mga mata ni Walter. Ha? Kailangan niyang maoperahan para muling makakita. Pag hindi po na-operahan, mabubulag si Itay. Ganun na nga, anak. Kawawa naman ang manugang ko. Paano ngayon yan, Nay? Una naman po tayong pera. Dito lang muna kayo, ha? Aalis ulit ako. Saan ka pupunta? Sa mama ni Walter. Pakikiusapan ko siyang tulungan ng asawa ko. Pero di po ba galit siya sa inyo? Baka sigawan at murahin na naman kayo tulad noon. Tama ang apo ko. Baka saktan ka pa ni Balaeng Amanda. Itay, kaya kong tiisin ang lahat ng iyon. Tulungan lamang niya si Walter. Ang kapal ng mukha mong hingan ako ng tulong. Hindi po para sa akin ang pinapakiusap ko. Para po yun sa inyong anak, kay Walter. Kung hindi mo siya nilandi, hindi siya madidisgrasya. Alam niyo, hindi totoo yan. Nagmamahalan kami, pero hindi niyo yun matanggap. Dahil katulong niyo lamang ako. Tumigil ka na! Hindi ko gusto marinig pa mga sasabihin mo! Lumayas ka na! Wala kang mapapalang kahit konting tulong mula sa akin! So, na-aksidente pala ang asawa niyo, Mrs.? Opo, sir. Tinakbuhan po siya nung nakabangga sa kanya. Wala ho bang nakakita sa nangyari? Meron po, pero Oh. hindi nila nakita yung plaka ng sasakyan. Nasa ospital po ang asawa ko, Sir Nelson. At nagpunta po ako dito sa inyong empila para humingi ng tulong. Ano na po ang lagay ni Mr. ngayon? Sabi po ng doktor, kailangan maoperahan siya para makakitang muli. Yun ang problema namin. Walang-wala po kami. Huwag na ho kayong umiyak ho. Sige ho, huwag kayong mag-alala. Ilalapit natin yan sa mga samahang nagkakaloob ng tulong sa mga ganyang kaso. Tahan na po. Salamat sa iyo, Letty. Nagsikap kang makahanap ng paraan para muli akong makakita. Ginawa ko yun dahil asawa mo ako. Karamay sa lahat ng sandali. At higit sa lahat, mahal kita. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Nalulungkot lang ako dahil hanggang ngayon, matigas pa rin ang puso ni Mama. Kahit madisgrasya na ako, hindi pa rin niya ako tinulungan. Kinalulungkot nga rin yun. Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Kumasangkapan siya ng mga tumulong sa atin. Kaya umasa pa rin tayo na babaguhin din niya ang kalooban ng iyong ama. May gusto nga pala akong sabihin sa iyo. Ano yun? Dahil hindi ka pa pwede magtrabaho kahit na nakakakita ka na, ako na muna magtatrabaho. Ha? Anong papasukin mo? Yung istasyon ng radyo ni na Sir Nelson, may programa rin sila na tumutulong sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Lumapit ako doon. Sabi nila, maipapasok nila akong katulong sa Singapore. Baka mahirapan ka doon. Kaya kung tiisin yun, basta mahalaga, makaipon tayo at mabago ang ating buhay. Ang maldita. Nakagawa pa rin ang paraan upang maipa-opera si Walter. At nakakakita na siya. Akala ko pa naman magagamit ko ang parang yun
upang bumalik sa akin ang aking anak. Hindi rin pala. Bigo na naman ako. Bigo! Oh, nakapagluluto ka na? Oo, tayo. Kaya ko na po. Tinutulungan naman ako ni Glenda sa pag-aasikaso sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Ay, mainam naman. Ay, sango pala. Nagpadala ng pera si Letty at meron ding para sa inyo. Hindi pala ako nakakalimutan ng anak ko. Opo, tatay. Napakabait at maalalahanin ng inyong anak. Sana makita na ni Mama ang mga magaganda niyang katangian. Hello, anak. Glenda. Nay, Ibig mong sabihin, pumapasok na ang tatay mo sa opisina? 3 weeks na po, Nay. Kaya na naman daw po niya Ikaw, hindi ka ba nahihirapan dyan? Mag-isa ka nang nag-aasikaso sa bahay natin. Nagtutulungan po kami ng mga kapatid ko. At saka pag wala po si Itay, narito naman po si Lolo Berong. Salamat naman. Mag-iingat kayo lagi dyan, ha? Opo, kayo rin po ha. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo, Nay. Mahirap po ang gawa niyo. Dahil 2 pamilya pong inaasikaso ninyo. Mababait naman ang mga amo ko. At maayos sila magpasahod. Kaya sulit na rin ang hirap. Sige na. Tatawag na lang uli ako, ha? Pagdating ng tatay mo. Malungkot na naman po kayo, Itay. Naalala ko na naman ang nanay niyo Sana umuwi na siya rito. Malapit na naman po yun Ilang buwan na lang po. Pag uwi niya, anak, hindi ko na siya paalisin. Dito na lang siya uli. Total, balik na ako sa dati kong trabaho. At may nadagdag pa nga ho di ba? Dahil may online business na po kayo. Oo nga. Pwede na rin asikasuhin nyo ni Inay. Lati, anak. Ay, salamat. Maluwalhati ka rin nakauwi. Walter, Namiss ka namin ng sobra. namiss ko rin kayo. Hindi ka na uli mag-abroad pa, ha? Okay na uli ang trabaho ko. At saka kumikita na rin ng maayos ang online business natin. Maaari mong asikasuhin yun. Masaya rin akong marinig yan. Laki ng ipinayat mo, ha? Ikaw rin naman. Hindi bali. Tataba na kayong dalawa ngayon. Dahil magkasama na kayo. Tama si Tay. Letty, may sasabihin nga pala ako. Tungkol saan? Tungkol kay Mama. Ma, kumusta na po kayo? Walter, anak. Salamat dinalaw mo ko. Nalaman ko po na inatake kayo sa puso. Kaya lakas loob kami nagpunta rito. Kasama ko po si Letty. Kumusta na po? Dumating ka na pala galing abroad. Alam niyo, Lagi ako nakikibalita sa mga nangyayari sa inyo. Nag-abroad nga po siya for 2 years, Ma. Nung hindi pa ako maaaring magtrabaho. Pero ngayon,
hindi ko na siya paalisin muli. Ay, tama yun. Mahirap sa pamilya ang magkakalayo. Gaya natin, anak. Sobra ako nahirapan. Wala nang iwan mo. Pero hindi po ninyo ako tinanggap nang lumapit po kami sa inyo. Maling-mali ako doon. Patawarin niyo na sana ako, mga anak. Mama. Lalo ka na, Leti. Patawarin mo sana ako, ha? Hindi ko agad nakita ang kabutihan mo. Mama Amanda, wala na po sa akin yun. Hindi ko naman po kayang magalit sa inyo. Dahil ang mahal ni Walter, mahal ko rin. Nakatira na kami ngayon sa bahay ni na Mama Amanda. Sa wakas, natapos din ang mahabang panahon ng aking pagtitiis. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Letty at ito ang aking buhay. Lahat ng pagtitiis ay may nakalaang gantimpala. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Susan Robles, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Letty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.